Ma'am Chris, nandito na pong files ni Miss Ramirez. Na-send na rin po sa email niyo ang iba pang papers na kailangang ipa-review. Wika ni Pita, ang sekretarya ni Crystal. Thank you. Pakilapag na lang sa table tapos remind me later na i-review ang files. Pakikuha na rin pala ng information ng iba pang taong pwede nating gamiting access para makausap si Miss Ramirez. Sagot ni Crystal at ibinalik ang tingin sa kanyang monitor. Lumabas na rin po pala yung headline sa press, ma'am. Nakalagay pong pangalan niyo at pinagkakaguluhan na po ng iba pang reporters, personalities at vloggers. Akala mo naman 1990s pa rin para maging big deal sa kanilang pag-aasawa at pagbo-boyfriend. Ang kailangan ko, investor, para sa bago kong business. Hindi lalaki na, baka umasa lang sa akin at tatamad-tamad. Anyways, hayaan mo lang ang mga news na nagkalat. Hindi po ba tayo aaksyon? Baka makaapekto po to sa proposal na ibinibigay natin kay Miss Ramirez. Lalo na po ma'am, sa pagkakatanda ko, mapili ang ginang na yun sa magiging partners niya sa negosyo. Nagtataka na rin ako dyan kay Miss Ramirez. Nasa 60s na siya at wala naman siyang anak na pamamanahan pero sige pa rin ang kayod niya. Bakit ko ba iniisip yon samantalang halos same lang kami dahil wala rin akong balak mag-asawa? Sa balitang nasagap ko sa isang investor natin, parang ipapamana niyang lahat sa pamangkin niya. Kaya lahat ay hinahanap ang pamangkin na tinutukoy sa chismis. Sigurado kasing iba na magandang lalaki rin ang pamangkin ni Miss Ramirez dahil nasa lahi nilang gwapo at magaganda. Better talaga na huwag tayong kumontra sa balitang nilalabas ang pangalan ko. Para alam ni Miss Ramirez na sought after din akong tao. Noted po, ma'am. One more thing, idamay mo na sa task mo ang pakikiususera sa pamangkin ni Miss Ramirez. Baka pwede natin siyang magamit as last resort kung di man pumayag ang tiyahin niya. Let's find kung pwedeng backup plan ng lalaking yun. Copy that. I'll take my leave po, ma'am. Tumango lang si Crystal at saka bumalik sa kanyang pagtatrabaho. Sa dami ng Russian investors na gustong makipag-negotiate sa akin, mas gugustuhin ko si Miss Ramirez na maging partner ko. Aside from being well-known, isa siyang trophy para sa akin. Nakangiting wika ng dalaga habang nagsiset ng kanyang plans for this month. Umiikot ang buhay ni Crystal Lopez sa trabaho at trabaho lang. Halos paulit-ulit lang ang naging routine ng kanyang buhay buhat nang nag-boom ang kanyang negosyo. Hindi laki sa yaman si Crystal. Bagamat may maliit na kabuhayan noon ang kanyang lola, hindi ito naging kasapatan sa kanya. Home sweet home. Mapaklang napangiti si Crystal at umakyat sa kanyang silid. Bakit ko ba tinitiis na manatili sa bahay na to? Kung napakalayo naman ito sa kumpanya. Napabuntong hininga na lang ang dalaga. Hindi ko maiwan tong bahay na to dahil dito nabolat ng masasayang alaala na meron ako. Kastigo niya rin sa kanyang sarili. Ang tatay niya ay may pamilya ng iba. Huling kita niya sa kanyang ama ay noong umalis ito kasama ng bago nitong pamilya. Ang kanyang ina naman ay matagal nang sumakabilang buhay. Ang lola niya namang nagpalaki sa kanya ay pumanaw na sa katandaan. Kumpanya kong tanging meron ako, kaya I won't waste time para masayang ang kumpanyang inalagaan ko. Wika ni Crystal habang pinakatititigan ang iba't ibang awards na nakalagay sa kanyang shelf. I'll take whatever it takes para makuha kong another milestone ng kontra kay Miss Ramirez. Muling nag-scroll si Crystal ng files na ibinigay sa kanya ni Pita. Napauwang ang kanyang labi nang mapansing may lalaking naka-side view na katabi ni Miss Ramirez. Ang hot naman itong pamangkin na to. Kung siya man ang pamamanahan ng tita niyang ubod ng yaman. Usal ni Crystal sa kanyang isipan at pinag-aralan pa ang mukha ng di kilalang binata. Ate, kuya, bili na po kayo ng yosi. Kung ang ibang tao ay rangya ang kinagisnan, iba naman ang batang si Troy. Ate, bili na po kayong sampagita. Ang cute mo namang bata. Magkano ba yung sampagita mo? Tanong ng isang babae kay Troy. 10 pesos lang po ito, Miss Ganda.
Sagot ni Troy. Sige, bibilhin ko na lahat yan. Tapos sa susunod, hapon ka lang magtitinda rito ha? Kasi baka makita ka ng may-ari. Minsan kasi kapag wala sa mood yung may-ari, salbahe yun sa bata. Mataray kasi yun siya. Paliwanag ng babae. Ganun po ba? Ang salbahe naman niya. Miss Ganda, ano po palang pangalan niyo? Tanong ni Troy sa dalaga at iniabot ang kumpol ng sampagita. Pitang pangalan ko. Ingat ka pa uwi bata. Huwag ka na magtinda rito. Sinunod ni Troy ang sinabi sa kanya ni Pita. Bago siya bumalik sa kanilang bahay, ay ibinili niya ng gamot ang kanyang ama. Nanghingi na rin siya ng tirang ulam sa kapitbahay nilang may karinderya. Papa! Nandito na po ako, Papa! Masayang sigaw ni Troy. Ngunit nang masilayan niya ang kanyang ama na nakaupo sa sahig at namimilipit na naman sa sakit ng tiyan, ay nabura ang magandang ngiti sa labi ng bata. Papa? Papa, saan pong masakit? Pilit namang napangiti ang ama ng bata na si Dre. Hinawakan niya ang mukha ng kanyang anak at niyakap ito. Ayos lang si Papa. Kukuha na lang muna ako ng mainit na tubig. Nahihirap ang wika ni Dre habang hawak ang kanyang tiyan. Ako na po, Papa. Maupo ka lang po dyan. Ayusin ko na rin pong pagkain natin. Mabilis na kumilos si Troy at ibinigay ang mainit na tubig sa kanyang ama. Papa, hindi po ba masama yun sa'yo? Di ba dapat po malamig na tubig ang iniinom mo dahil mainit ang panahon ngayon? Inilapag ni Dre ang hawak na baso at napangiti sa kanyang anak. Napakatalino talaga ng anak ko. Malamyang wika ni Dre at napasandal na lang sa magigibang dingding. Papa, sana gumaling ka na po. Nahihirapan po ako kapag nahihirapan ka. Hayaan mo po, bukas magdi-deliver po ulit ako ng sampagita dun sa may malaking building. Dadamihan ko po ang pagbebenta dun para mapagamot na po kita. Malungkot na tura ni Troy. Sorry anak. Kasalanan ko kung bakit ka nahihirapan. Sorry talaga. Hindi ito yung pangarap ko para sa ating dalawa. Gagaling ka po, Papa. Hindi mo po ako iiwan. Gaya ng ginawa sa atin ni Mama. Pangako ko po sa'yo na magiging mabuti akong bata para dinggin ni Lord lahat ng dasal ko. Tsaka sa totoo lang po, ako dapat ang humingi ng sorry sa'yo. Kasi dahil sa akin kaya ka nagkasakit. Kung sana di po ako nag-aral nun, edi sana hindi mo ipinibigay sa school ang pera para ibayad sa kanila. Tsaka sana nakabalik tayo kay Lola. Kung hindi ko iniwan si Mama nun, kasalanan ko po kaya ka nagsusumikap sa trabaho. Sorry po, Papa. Niyakap ni Dre ang kanyang anak. Nak, hindi totoo yan. Mahal kita kaya ako ginagawa ang lahat para sa'yo. Huwag na huwag mong sisihin ang sarili mo sa kung anong kalagayan ko ngayon. Akong papa mo kaya responsibilidad kita. Pero hindi mo ko responsibilidad, nak. Mahal na mahal kita. Tugon ni Dre at hindi na napigilan ng batang lalaki na mapaiyak dahil sa sinabi niya. 9 na buwan na buhat nang malaman ni Dre na may sakit siya sa kanyang gastro. Dahil sa pagsusumikap na makabalik sa kanyang tiyahin na nasa ibang bansa, nagsumikap si Dre para makahanap ng pera. Hindi niya na namalayan na kakauna niya sa sariling anak at pagproseso ng dokumento, bumagsak ang kanyang katawan. Pita, ibigay mo sa utility ang lahat ng files na kailangan ko. Papatid ako sa kanya sa ibaba. Dadaan ako sa bahay bago makipag-meet sa isang client. Malinaw? Striktong tanong ni Crystal at pinadaanan ng tingin ang ibang empleyado. Agad namang nagyukuan ang mga ito. Itong hirap minsan sa ibang empleyado. Kailangan mo pa silang sungitan o sitahin para gawin nila ng tamang trabaho. Kahit ang totoo ay kaya naman nilang tapusin ang trabaho. Mas nagiging kampante lang sila sa nangyayari. Usal ni Crystal sa kanyang sarili.
Naunang bumaba si Pita kaysa sa kanyang boss at nakita niyang muli ang batang may dala ng sampagita. Naku, kung hindi lang cute ang batang to, baka hinayaan ko na tong masigawan ni Ma'am Crystal. Wika ng isang parte sa isipan ni Pita bago nagplaster ng ngiti sa bata. Hello po, Miss Ganda. May sampagita po ulit ako. Kapag binili mo po ito lahat, may libre ka pong basahan ng isang balot. Ikaw na ata uubos ng sweldo ko. Salamat ka at cute ka. Pero akin na yan. Babayaran ko na para makauwi ka. Umuwi ka na agad ha. Pababa na yung bus ko. Wala sa mood yun kaya baka bigla na lang maging dragon yun kapag nakita kang nagtitinda rito sa building niya. Thank you po, Miss Ganda. Napakabuti niyo pong tao. Malayong malayo po kayo sa masamang bus niyo. Sana po manatili pa rin kayo sa trabaho hanggang sa magkaapo po kayo. Nagpaalam si Troy na uuwi na sa kanilang tahanan. Ngunit nang makita niyang umalis na ang babaeng si Pita, ay bumalik siya sa kanyang pwesto. Sayang din ang mapapabentahan ko sa loob na staff nila. Baka mamaya may bumili nitong paninda ko. E di marami akong mauuwing pera para kay tatay. Nang mapansin ni Troy na may babaeng nakasuot ng manipis na salamin, ay mabilis siyang nagtago. Kasama pa nito ang babaeng palaging bumibili sa kanya ng bulaklak. Napansin ng bata na may nalaglag itong wallet na itim. Bumalik sa loob ang babaeng si Pita habang papasok pa lang ng sasakyan ang babaeng kasing kulay na ng singkamas. Ang taba naman ng wallet niya. Naku, kailangan namin ni Papa ng pera. Manghang usal ni Troy at binuksan pa ang wallet. Hala, ang galing! Ngayon ako nakakita ng kulay blue na pera. Wala siyang 100. Baka mahirap lang din siya kagaya ko. Biglang nag-isip ng tuluyan si Troy at napatingin sa wallet na itim. Kailangan ko ng pera pero baka kailangan niya rin. Nakastart na ni Crystal ang sasakyan nang may batang kumarang sa kanya. Kumaway-kaway pa ito. Bukod sa pisikal na anyo ng bata, nakuha ang atensyon niya ng pamilyar na bagay. Bakit parang hawak ng marungis na batang wallet ko? Kunot noong tanong niya at bumaba ng sasakyan. Miss Josa, sa inyo po ata itong wallet na itim. Kinuha ni Crystal ang pitaka. Tahimik niyang binuksan at binilang ang cards na nasa loob. Napatingin siyang muli sa batang may dalang sigarilyo at basahan. Saan mo nakuha to? Tanong ng dalaga. Nalaglag niyo po kasi yan kanina. Akala ko po doon sa isang miss ang wallet. Kaso nandyan pong mukha mo sa loob. Wala po akong kinuha kahit isa dyan para di po kayo mapagalitan ng papa niyo. Nakangiting sagot ni Troy. Napangiti naman ng bahagya si Crystal sa bata. Wala akong tatay. At kung magpakita man ng magaling kong tatay, baka yun pang pagalitan ko. Sarkastikong usal ni Crystal sa kanyang sarili. Anong gusto mong kapalit, bata? Hindi po batang pangalan ko, Miss Josa. Troy po ngalan ko. Tsaka kung kapalit po ang gusto ko, di sana po kinuha ko na lang ang wallet na yan at di na binalik. Mukhang ma-pride pang batang to ah. Ipinantay ni Crystal ang kanyang sarili sa tapat ni Troy. Anong gusto mong ibigay ko? Mayaman ka po ba? Baka po mas may kailangan po kayo kaysa sa akin. Napansin ko po kanina, kulay blue lang ang pera mo po. Baka kulang pa yan sa pamilya mo. Okay lang po ako. Kahit mag-thank you ka na lang po sa akin. Hindi na napigilan ni Crystal na matawa. Ang tagal na buhat nang nakatawa ako ng ganito. He's so innocent and cute. Kung wala lang magulang to, baka ampunin ko na to. Ginulo ni Crystal ang buhok ni Troy. Hindi naman ako sobrang yaman, pero kaya ko naman siguro yung hihingin mo. Nahiya po ako sa inyo. Pero kung mapilit po kayo, kahit 100 na lang po, ibibili ko lang po ng gamot si Papa. Nahihiyang sagot ni Troy. Ha? Ano bang sakit ng papa mo?
Sakit po sa tiyan. Madalas po, namimilipit na siya sa sakit ng tiyan. Tsaka namumutla po siya palagi. Sandali lang tawagan ko lang sekretarya ko. Pagkasabi no ni Crystal ay tinawagan niya agad si Pita para i-meet ang client on behalf niya. Gusto mo puntahan natin yung papa mo? Pwede natin siyang dalhin sa doktor kung sakaling di talaga maayos ang pakiramdam niya. Sigurado po kayo? Baka mamaya matakot ka sa mga tao sa amin. Kasi sobrang ganda mo po, Miss Josa. Baka pagkagaluhan ka sa amin. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Kaya ko naman ang sarili ko. Tsaka, Crystal ang pangalan ko at hindi Josa. Huwag ka po mag-alala. Pagtatanggol kita kapag may umaway sa'yo. Tsaka maraming kabarkada si Papa. Papatulong ako sa kanila kung sakali man. Nailing na lang si Crystal at sumakay na sila sa kanyang sasakyan. Hindi gaanong malayo ang lugar kung saan nakatira ang bata. Tamang sinabi ni Troy, agaw pansin nga ako sa lugar nila. Komento ni Crystal sa kanyang sarili nang mapansing nakatingin sa kanya ang mga nakakalat na tambay. Halika na, Mama. Kailangan ka ni Papa. Pasigaw na tura ni Troy. Nahalata naman ni Crystal na pinarinig niya ito sa ibang tao kaya hindi na lang siya sumagot at hinawakan ng kamay ng bata. Pa? Papa? Papa ko? Nandito na po kami. Nadatna ni Crystal ang ama ni Troy na nakahiga lang sa papag. Kulang pa ang deskripsyon ni Troy sa lagay ng ama nito. Sobrang payat nito at halos butot balat na. Papa, may kasama po ako. Tutulungan niya raw po tayo. Nang lumingon ang lalaki sa gawin ni Crystal, nagulat ang dalaga nang makita ang mukha nito. Kaya pala, hindi mukhang Pinoy ang batang si Troy. Yun palang mukhang namana sa tatay. Kung babasihan ko lang itsura nitong lalaki, magtataka ako kung bakit naghihirap ang isang to. Samantalang napatangos ng ilong nito't kulay kahilang mata. Maging ang labi nito'y perpektong hugis. Yun nga lang, payatot siya. Miss Josa, pwede po bang huwag kang ganyan tumitig sa papa ko? Naiilang po ako sa paraan ng pagtitig mo kay Papa. Para mo na kasi siyang kakainin ng buhay. Napatutop si Crystal dahil sa narinig niyang saway ng bata. Tumikim pa siya at iniabot ang kamay sa ama ni Troy. My name is Crystal Lopez. I'm here to help you and Troy. Tinitigan lang ng lalaki ang kamay ni Crystal at nung maiinip na nga ang dalaga ay doon pa lamang iniabot ng lalaki ang kamay nito. Ako si Dre, ang ama ni Troy. Kinagagala kitang makilala. Masking boses niya, makalaglag panty, kung hindi lang siya hirap magsalita. Komento ni Crystal sa kanyang isipan. Dre, gusto ko sanang tulungan ka kapalit ng ginawang kabutihan nitong anak mo na si Troy. That's too good to be true. Pinakatitigan ni Dre ang dalagang nakatayo sa harapan niya. Wala siyang maipintas sa itsura nito at mukhang may ipagmamalaki rin sa buhay. Pasensya ka na sa magiging tanong ko pero bakit mo naman kami tutulungan? I just wanted to do you a favor dahil sa ginawa ni Troy kanina. Bihira ang gaya ng ganyang bata. At nung tinanong ko siya kung anong gusto niya, ang sabi niya ay mabilhan ka ng gamot. To extend sa kindness ng bata, gusto kong maipatingin ka sa espesyalista. Sa ganung way, wala na akong utang na loob kay Troy. Pwede namang bigyan mo na lang ng scholarship ang anak ko. At ikaw ang sasagot ng matrikula niya sa pag-aaral. Hindi ko responsibilidad ang bata, Mr. Dre. Sa iyong trabaho yun. Kung gusto mo, pwede kang magtrabaho sa akin kapag bumalik na ang kalusugan mo. Para hindi ka tamaan ng hiya. Scholarship na lang ni Troy ang ihiling ko, Miss Lopez. Napailing si Crystal at naupo ng bahagya upang magpantay sila ni Dre. Hindi ikaw ang gumawa sa akin ng mabuti. Lalo na't hindi naman ikaw ang pinangakuan ko. Kung sa tingin mo ay mas mapapanatag ka sa pagtatrabaho sa akin, so be it. Wow! Sa'yo kami titira, Miss Josa.
Ang dami niyo sigurong pagkain sa bahay. Napangiti si Crystal sa sinabi ng bata bago ibinalik ang tingin sa ama nito. Buti pa yung anak mo madaling kausap. Sa poder ko muna kayo hanggang sa gumaling ka. Magtrabaho ka sa akin hanggat gusto mo nang may maipon kang pangpaaral sa anak mo. Walang nagawa si Dre kundi ang sundin ang sinabi ng dalaga. Tinulungan siya nitong makabangon at makarating sa kotseng dala nito. Habang nasa biyahe sila patungong ospital ay kusa na lang nakatulog si Troy at Dre kaya nagkaroon ng pagkakataon si Crystal na pagmasdan ang mag-ama. Anong napapalapit ang loob ko sa magtatay na to? Tura ni Crystal sa sarili. Pagkarating sa ospital ay agad na inihiga si Dre sa stretcher. Mabilis na inasikaso si Dre dahil na rin sa tulong ng pangalan ni Crystal. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa tanyag na youngest businesswoman na itinanghal bilang isa sa pinakamayaman sa bansa? Miss Lopez, kaano-ano niyo po ang pasyente? Tanong ng nurse kay Crystal. Pinsan. Sige po ma'am, pakifill na lang itong document. Sabi ng nurse. Hindi pinahalata ng dalaga na hindi niya alam ang impormasyon tungkol sa lalaki. Paano ka ba pupunan ng laman nito kung kahit edad ng mamang yun, di ko man lang alam? Ngumiti si Crystal sa nurse at nagpaalam na kukuha lang ng card. Sana lang alam ni Troy yung buong pagkatao ng tatay niya. Ilang oras matapos maoperahan si Dre ay pirming naghihintay sina Troy at Crystal sa waiting area. Nagising na lang ang dalaga nang marinig ang call mula sa kanyang sekretarya. Hello po ma'am, good evening po. Go ahead. Sorry for the late call, ma'am. Pero gusto ko po kayong i-inform na darating po bukas ang tao ni Ms. Ramirez. She knows better. Alam niyang hindi niya maaring pabayaan ang chance na makausap ang tao ng veteranang negosyante. Mail me the whole details. Early in the morning, i-remind mo ko. Tsaka pala, ma'am, sabi ni Mr. Nestor, next month na lang daw kayo magkita dahil pabalik na siya sa Korea. Pagtutukoy ni Pita sa ka-meeting dapat ni Crystal. Sure, send him the details para naman mabigyan siya ng pabor. Don't forget na magpadala sa kanya ng regalo. Kung may iba ka pang updates, pakisend na lang sa mail. I have an emergency. Pagkasabi noon, ay binaba ng dalaga ang tawag. Never akong nagko-call off ng meeting sa tuwing may sakit ako. Samantalang, nang dahil sa taong to, hindi ko naman lubos na kilala, na-cancel kong isa sa VIP meeting ko. Nailing na lang si Crystal sa kanyang naisip habang nilalaro ang buhok ng batang katabi niya. Agad na napabalikwa si Crystal nang lumabas ang doktor na nag-surgery kay Dre. Kumusta po, Dok? Kinakabahang tanong ng dalaga. Napangiti naman ang doktor kay Crystal. It was successful. Stable ang lagay ng pasyente. I think it's more better kung may iwasang magutom ang pasyente. Dapat sapat ang sustansya kailangan ng katawan niya. The next time na mangyayari ito, mas magiging malala lang ang sakit niya. Pwede po ba akong manghingi ng recommended na meals para sa kanya? Mas okay kasi kung may masusundan kaming pattern. Sure, Miss Lopez. Pero kung hindi masamang tanungin, kaano-ano mo ang pasyente? Bago magsalita si Crystal, ay gumalaw ng bahagya si Troy. Mama ko? Mama? Usal ng bata. Hindi ipinahalata ng dalaga ang pagkagulat. Napalunok siya ng bahagya at napangiti sa doktor. Mukhang nakuha naman ng doktor ang nais niyang sabihin kaya't nagpaalam na ito. Nang tuluyang magising ang batang si Troy, ay pumasok na agad sila ni Crystal sa kwarto kung saan inilipat si Dre. Papa! Wait, Troy! Hindi pa pwedeng pumeres ang papa mo kasi may tahi pa siya. Nalungkot si Troy kaya nagsalita naman si Dre. Huwag ka mag-alala, nak. Pagkagaling ng tahi ko, promise ko sa'yo, bubuhatin kita gaya ng dati. Nagdingning naman ang mata ni Troy at yumakap kay Crystal. Nagkatinginan sina Dre at Crystal. Nailang pa si Crystal habang niyakap pabalik si Troy. Maraming salamat po, Miss Crystal. Gagalingan ko po magtinda sa tapat ng building niyo para makabayad po kami ni Papa.
Bawal ka na magtinda sa tapat ng building na yon. Ganun po ba? Sa ibang building na lang po ako magtitinda kasi sabi rin ng isang babae na kasama mo kanina, parang dragon daw pong may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuan niyo. Nangunot ang noo ni Crystal dahil sa isinagot sa kanya ng bata. Dragon daw? Sino nagsabi? Si Ate Pita po. Lokong pitang yun ah. Kalain mo ba namang siraan ako sa bata? Sa isip ni Crystal ay sinasabunutan niya na ang kanyang sekretarya. Hindi naman ganun ang may-ari ng building na yon. Baka mali lang dinig mo sa sinabi niya. Paliwanag ng dalaga. Bahagyang natawa si Dre sa kanyang narinig. At nang nawala sa timpla ang mukha ni Crystal, ay lalo lang napatawa si Dre. Bakit ka tumatawa, Papa? Tanong mo kaya kay Miss Crystal kung sinong may-ari ng building. Lalong sinamaan ng tingin ni Crystal si Dre. Habang si Troy naman ay nagtataka sa aksyon ng dalaga. Miss Josa, sino po yung dragon ang may-ari ng building na pinagtatrabahuan niyo? Inosenteng tanong ng bata. Hindi dapat ako naiilang dito. Dapat ang Dre na tong nahiya at hindi ako. Napabuntong hininga si Crystal at ngumiti ng pilit kay Troy. Ano kasi, Troy? Bale, ako yung pinamanahan. Siyang may-ari ng building na yon, anak. Biglang tinamaan ng hiya sina Troy at Crystal. Patuloy ang asara ng tatlo sa loob ng silid habang lumilipas ang oras. Lalong napapalagay ang loob ni Crystal kay Dre. Tapos na lahat ng papers. Pwede na tayong umalis. Tatawag lang ako ng nurse na tutulong sa atin. Miss Crystal. Yes? Gusto ko sanang magpasalamat sa'yo. Thank you sa tulong mo. Gagawin ko lahat para makabawi sa'yo. Napangiti naman si Crystal sa kanyang narinig. Just do as you please. Magtatrabaho ka naman for me. Pero wag mong kakalimutan na under ka sa roof ko kaya under ka rin sa pangangalaga ko. Ayokong malaman na lang na may sakit ka dahil lang sa pride mo. Naintindihan ko. Maraming salamat pa rin. Pagkapasok sa sasakyan ay tahimik lang na nakabiyahe sina Crystal. Hanggang sa nakarating sila sa bahay niya at mangha naman si Troy sa tahanan ng dalaga. Wow! Ang ganda naman ng bahay mo, Miss Josa! Mula ngayon, dito ka natitira kaya dapat hindi na Miss Jos ang tawag mo sa akin. Ano lang po? Pwede kayang tita? Okay sa akin kahit anong itawag mo, Troy. Napalingon naman si Crystal sa ama ng bata. Ayos ka lang? May masakit ba sa'yo? Walang masakit sa akin at ayos na ayos lang ako, Miss Crystal. Alam mo, isa ka pa. Manang-manas yung anak mong si Troy eh. Alisin mo na yung miss na yan. Masyadong formal pakinggan eh. Napangiti na lang si Dre. Okay lang ba kung Tala na lang ang tawag ko sa'yo? Total, para ka namang Tala na bumaba sa amin ng anak ko. Isa pa, mas madaling sabihin ng Tala kaysa Crystal. Ayos lang din sa akin ng ganun. Lumipas ang ilang araw buhat nang tumira ang mag-ama sa bahay ni Crystal. Balik sa trabaho ang dalaga habang si Dre naman ang namamahala sa bahay nito. Ngunit di gaya noon, nagkaroon ng kakaiba sa buhay ng dalaga. Ma'am, maaga po kayong uuwi? Tanong ni Pita. Tumingin si Crystal sa kanyang relo at napatango sa kanyang sekretarya. Yes, magluluto raw kasi sila ng gabihan kaya kailangang makarating ako sa bahay before 6 ng gabi. Mabuti naman po ma'am at kumakain na kayo ng normal na pagkain. Tsaka mas mukhang masaya po kayo ngayon kumpara nung nakaraan. Pakiwari ko naman pong mabuting mga tao yung inampun nyo. Dahil sa paraan din po ng pagtrato nyo. Hindi ako attached sa kanila. Baka mamaya yun ang iniisip mo dyan. Naawa lang din ako sa bata kaya gusto kong bigyan sila ng tulong. Talaga ba ma'am? Ba't parang concern ka rin sa tatay ng bata? Tinaasan ng kilay ni Crystal ang kanyang sekretarya. At kailan ka pa natutong manghimasok sa buhay ko? Buhat diba nung unang buwan ko rito ma'am, close na tayo? Kita mo, pati katarayan mo, nasanayan ko na.
Natatawang biro ni Pita sa kanyang boss. Napairap na lang si Crystal kay Pita. That's true. Si Pita lang atang tumagal sa pagsusungit ko. Kaya ayan, inaayaan ko siyang asar-asarin na lang ako na akala mo di niya ako boss. Napailing na lang si Crystal sa kanyang naiisip. Asikasuhin mo yung papers dito bago pa ako mapikon. Siyempre naman ma'am, paalala lang pala. Huwag kang mafafall sa karisma ng daddy ni Troy. Remember, di siya pasok sa standards mo. Napamake face na lang si Crystal sa hirit ng kanyang sekretarya at saka lumabas ng sariling opisina. Pagsakay niya sa kotse, bigla na lang siyang napaisip tungkol sa standard niya. Ano nga bang standard ko dati? Gusto ko yung mayaman, nahihigitan ng yaman ko. Edukadong tao, na kayang tapatan yung talino ko. Gwapo sana, para magandang lahi na magiging anak ko. Gusto ko ng isang lalaki na pwede akong kainggitan ng kahit na sinong babae. Yun ang standard ko. Wika ni Crystal sa kanyang sarili. Ngunit sa parte ng kanyang isipan, tinanong niya ang sarili kung yun ba talaga ang gusto niya sa isang taong makakasama niya habang buhay. Pagkapasok sa bahay, nadatnan niya sina Troy at Dre na naghihintay sa pagkainan. Napangiti ang bata sa kanya habang napako naman ang mata ni Crystal kay Dre. Imposible akong magkagusto sa lalaking to dahil hindi siya pasok sa standard na meron ako. Bukod sa mahirap ang isang to, alam kong hindi siya isang edukadong tao. Usal ni Crystal sa sarili. Napukaw na lang ang atensyon niya nang magsalita si Dre. May problema ba, Tala? Kanina ka ba nakatingin sa mukha ko? Wala. May ano ka sa mukha. Madumi yung mukha mo. Try mo makilamos. Wala namang dumi sa mukha si Papa. Tumalikod si Crystal. Merong dumi yung mukha niya. Palusot pa ng dalaga. Mamaya na lang ako maghihilamos. Kain na muna tayo para makapagpahinga na rin tayo. Tahimik lang silang kumakaing tatlo. Hanggang si Crystal na ang bumasag sa katahimikan nila. Kumusta naman kayo rito sa bahay? Inayos po ni Papa yung mga gamit na pinakita niyo po sa amin sa may stock room. Sabi po ni Papa, dapat daw po pinturahan yun. Tapos po nung nagbasa na po kami ni Papa, ang bait ko nga po kasi tinulungan ko po si Papa na magluto ng kakainin nung tanghali tsaka po gabihan. Good to know that. Pero sana, huwag mo munang pagurin ang sarili mo, Dre. Baka mamaya, bumuka na lang yung tahi sa tiyan mo. Huwag ka mag-alala, Tala. Alam ko naman ang limitasyon ko. Tsaka isa pa, kaunting bagay lang naman ang ginagawa ko rito sa bahay. Baka next month, pwede mo na akong payagang magtrabaho bilang utility sa kumpanya nyo. Wala namang problema kung di ka magtatrabaho habang nasa poder ko kayo. Siguro asikasuhin mo na lang muna si Troy para makapasok siya next school year. Hindi naman palaging nasa poder mo kami. Baka sa susunod na taon lang ay magkanobyo ka na at magkapamilya. Nakakaya naman sa magiging asawa mo kung nakatira pa rin kami ni Troy sa bahay mo. Kung anong balak mong gawin basta maayos, i-go mo na lang. Napangiti ng bahagya si Dre at sinandukan ng kanin si Crystal. Damihan mong kain, Tala, para magkaroon ka pa ng maraming energy sa trabaho. Itinimpla na rin kita ng gatas para may mainom ka mamaya habang busy ka sa pagre-review ng papeles nyo. Paano mo alam? Alam mong alin? Na nagtatrabaho pa rin ako kahit gabi na. Ayun ba? Nung isang gabi kasi naalala kong di ko pa naiinom yung gamot ko. Kaya kumuha ko ng tubig sa ibaba. Saktong napadaan ako sa kwarto mong bukas ang pinto. Kaya ayun, nakita kong nagtatrabaho ka pa rin. Thank you. Yun na lamang ang tanging nabanggit ni Crystal. Tala, huwag ka sanang magalit pero gusto ko sanang itanong kung nasa ng parents mo. Wala na. Lola kong nagpalaki sa akin kasi si Mom maagang namatay. Tapos yung tatay ko naman, sumakabilang bahay na. Kaya ako lang ang tao rito. Ito yung family house ng mom ko. Ako naman po yung nanay ko, sumama sa ibang lalaki po. Tapos kinuha niya po lahat ng pera ni Papa.
Tapos naghihirap na kami ni Papa nun pero inaaway pa rin ng nanay ko si Papa. Sobrang salbahe po ng nanay ko. Kaya tama lang din po na hindi ako sumama sa kanya. Siguro po, Tita Tala, salbahe rin ng Papa mo. Kaya tama rin na hindi ka sumama sa kanila. Nak, nanay mo pa rin yun. Huwag ka magsasalita ng ganyan sa kanya. Totoo naman po, Papa. Masama siyang babae. Buti pa nga po si Tita Tala. Tinutulungan niya po tayo. Sana nga, siya na lang ang mama ko at hindi ang babaeng yun. Isa pa, Troy. Saway ni Dre sa kanyang anak. Ngunit imbes na sumagot ang bata, ay namugto na lang kusa ang mata nito at tumakbo pabalik sa silid. Susundan dapat ni Dre ang kanyang anak nang hawakan ni Crystal ang braso niya. Wag, hayaan mo muna siya. Ganyan din ang naramdaman ko nung iniwan ako ni Dad. Sorry. Ayoko lang na magalit siya sa totoong nanay niya. Ayoko lang na mapuno ng galit ang puso niya. Hayaan mo. Tutulungan kita sa pag-explain kay Troy. Don't rush things. Darating din sa point na maintindihan niyang lahat. Besides, bata pa naman si Troy. Tura ni Crystal na ikinatango naman ng binata. Dre, may ba ako? Mahal mo pa ba yung mama ni Troy? Napataas ang dalawang kilay ni Dre dahil sa tanong ng dalaga. Bakit mo naitanong? Gusto ko lang malaman kung bakit nangyari yun sa inyo. Kinakabahang sagot ni Crystal. Kasing totoo nun, nagbagong lahat sa nanay ni Troy buhat ng makakilala ng lalaking mayaman. May plano kasi kami nun. Ang kaso hindi siya makapaghintay. Kaya sumama na lang siya sa lalaki. Sinubukan mo bang suyuin siya? Oo naman. Sinubukan kong mabuo pa rin kami. Pero wala na akong nagawa. Isang araw bumalik na lang siya na may kasamang mga pulis. Sinabi niyang may ninakaw raw ako sa boyfriend niya. Kaya lahat ng ipon ko para sa plano ko'y naibigay ko sa kanila. Para lang di ako ipakulong sa kasong di ko naman ginawa. I'm sorry to hear that. Tala, may tatanong ulit ako. Tanong mo lang. Kailan mo balak bitiwan ang braso ko? Maghuhugas pa kasi ako ng plato eh. Napatingin naman si Crystal sa kanyang kamay na nakahawak pa rin sa braso ng binata. Timaan ng hiya ang dalaga ay mabilis na inialis ang kamay kay Dre. Aakyat na ako. Nauutal pang wika ng dalaga at mabilis na pumanhik sa kanyang silid. Napahiya na nga ako tapos di pa nasagot ng lalaking yun ang tinatanong ko. O hindi lang naman ang sagot pero di niya masabi. Usal ng dalaga sa kanyang sarili. Sa araw-araw na magkasama sina Dre at Crystal ay mas lalong nalalapit ang loob ng dalaga sa lalaki. Isang gabi, dumalo si Crystal sa party ng investor nito kaya hinatid itong lasing ng kanyang sekretarya. Dre, ikaw na bahala rito sa bus ko. Napadaming inom niya ng alak eh. Uuna na ako kasi may pasok pa bukas. Paalam ni Pita, tsaka ipinabuhat si Crystal kay Dre. Hindi ako lasing nakainom lang. Napabuntong hininga na lang si Dre at iniakyat sa silid ang dalaga. Tala, ayos ka lang? Baka sa boses ni Dre ang pag-aalala sa lasing na si Crystal. Sabi ko kasi sa'yo kanina wag mong abusuin ang sarili mo eh. Hinaplos ni Dre ang noo ng dalaga at naupo sa gilid ng kama. Ayos lang ako. Si Troy ba tulog na? Kanina pa. Nag-aalala na rin yun sa'yo. Paulit-ulit kang hinahanap sa akin. Napangiti naman si Crystal at pilit na iniupo ang sarili. Dre, di ba ako ang bus mo? Nangunot ang noo ng binata dahil sa tanong ni Crystal. Nang walang makuhang sagot ang dalaga, ay muli itong nagsalita. Kumbus mo ako. Susunod ka sa utos ko. Napangiti na lang si Dre dahil sa kakulitan ni Crystal. May iutos ka ba? Sabihin mo at susundin ko po, boss. Yan ang gusto ko. Yung masunurin at responsableng gaya mo.
Ang utos ko ay kandungin mo ko. Dali. Kahit may alinlangan ay sinunod naman ni Dre si Tala. Ipinaupo ng binata ang dalaga sa kanyang kandungan sa paraan na gusto nito. Nakakandong ka na sa akin, boss. Ano pa po? Napahagikik si Crystal at tila nag-isip ng susunod na utos. Kiss mo ako rito. Turo ni Tala sa kanyang leeg at dibdib. Napalunok naman si Dre habang pinamumulahan ng tenga. Tala, lasing ka lang. Itulog mo na yan. Biglang nagmaktol si Crystal kaya mabilis itong inawat ng binata. Huwag kang maganyan. Baka magising si Troy tapos makita kanyang ganyan. Baka lalong mag-alala yun. Hindi mo ako sinusunod. Naiiyak na wika ng dalaga. Susundin naman kita pero huwag kang mag-utos sa akin ng ganyan. Ayokong abusuhin ng kalasingan mo. Tsaka baka pagsisihan mo to bukas. Paliwanag ng binata. Di sige. Huwag ka na lang magre-react sa kahit anong gagawin ko. Pangako mo na hindi ka kikilos o gagalaw. Huwag mo akong ikikis o yayakapin. Malinaw? Yes po, boss. Tumayo si Crystal at inalalayan pa ni Dre. Ngunit laking gulat ng binata nang maghubad ito sa harapan niya. Tala, anong ginagawa mo? Manahimik ka. Bawal kang mag-react. Lalabas ako ng kwarto. Subukan mong lumabas, Dre. Tatalon talaga ako sa veranda. Bumalik si Dre sa kanyang pagkakaupo. Delikado masyadong babaeng to. Siya pa atang magiging cause of death ko. Bulong ni Dre. Pumunta si Crystal sa likuran ng binata at dinilaan ang likod ng tenga nito. Napapamura naman si Dre sa kanyang isipan dahil sa sensual na kilos ni Crystal. Bakit nakakuyom yung kamay mo? Di ba sabi ko, bawal ka mag-react? Crystal, tigilan mo to. Ayoko nga. Akong boss. Mapang-asar na saad pa ni Crystal. Bumalik sa harapan ni Dre ang dalaga. Wala itong damit pang itaas, kundi ang itim na bra lang habang nakasuot pa rin ito ng skirt na may mahabang slit sa gilid ng hita. Akin ang kamay mo. Lasing na utos ng dalaga. Hindi pwede. Tumigil ka. Akin na nga sabi Maktol ng dalaga at pilit na hinihila ang kamay ni Dre. Itinago naman ni Dre ang kanyang kamay sa likuran, dahilan para pabukakang naupo sa kanya si Crystal. Ramdam na ramdam ng binata kung paano umiinit ang katawan nang magtapat ang kanilang muka. Ibigay mong kamay mo. Kung hindi, magagalit ako sa'yo. Hindi pwede. Dahil baka kung anong magawa ko. Tsaka mas magagalit ka sa akin bukas kapag pinayagan ko yung kalokohan mo. Sinasaktan mo ko. Nagagalit ka sa akin. Gusto ko lang naman magpahinga. Tapos ganyan ka. Dapat nga inaalagaan mo ko kasi mabait ako sa'yo. Pero ngayon, pinapaiyak mo ko. Hindi sumagot si Dre, bagkus ay binuhat ang dalaga pahiga sa kama. Ayan na. Makakatulog ka na, boss. Tabi tayo. Huwag mo ko iiwan. Tatabihan ko lang babaeng to hanggang sa makatulog lang siya. Tapos babalik na ako sa kwarto namin ni Troy. Bulong ni Dre sa sarili at tinabihan ng dalaga sa kama. Idinikit ni Crystal ang kanyang sarili sa binata at isiniksik ang muka sa leeg nito. Kinabukasan, maagang nagising si Crystal at napabalikwas nang maalala ang nangyari kagabi. Ngunit pagtingin niya sa kanyang sarili ay may suot siyang damit at wala si Dre sa tabi niya. Panaginip ba yun? Ang weird. Bakit ko naman gagawin yun sa lalaking di pasok sa standards ko? Tsaka ako? Never akong magkukusang mangakit ng lalaki. Bumaba si Crystal at naabutan niya ang mag-ama sa kusina.
Hi, Tita Tala! Nagluto na po kami ni Papa. Hello, Troy. Yumakap ang bata kay Crystal. Nasa ganoong posisyon ng dalaga nang makita ito ni Dre. Muling bumalik sa alaala ng dalaga ang panaginip niya. Good morning. Morning. May problema ba? Mabilis na umiling si Tala. Binangungot lang ako kagabi. Natawa naman si Dre at iniabot ang kape sa dalaga. Pampawala yan ng bangungot. Tapos na ako kumain. Sabay na lang kayo ni Troy. Pagkaalis ni Crystal ay tinikman niya ang kapeng ginagawa ni Dre. Ang sarap. Gayang-gaya sa gusto kong timpla. Hala, Tita Tala! Bakit? Gusto mo rin ba ng kape? Bawal ka pa dito eh. Hindi po. Baso yan ni Papa. Ha? Siya may bigay nito. Iniinom niya po yan bago po kayo dumating. Nakainom ka sa baso ni Papa, di parang nag-kiss na po kayo nun. Namula na lang si Tala at hindi sumagot sa bata. Bakit naman ako bibigyan ni Dre ng kapeng na inuman niya na? Diyos ko naman, kailan matured na ako, doon pa ako natutong lumandi at humarot. Sabay na pumapasok sina Dre at Crystal sa kumpanya ng dalaga. Ngunit hindi utility ang ganap ni Dre, kundi silbing bodyguard ni Crystal. Ma'am, good afternoon. Kakatapos lang po ng meeting dito sa Corvs. Kailangan niyo pong umattend ng event. Required po siya. Pero may sinend po akong details sa email niyo. Wika ni Pita sa kabilang linya ng telepono. Agad namang binuksan ni Crystal ang kanyang mail at gulat na napatingin sa resulta nito. Anong kalokohan at kailangan pang may escort? Sabi ko nga po ma'am, baka pwedeng walang escort. Ang kaso hindi raw po pwedeng sumama sa event kapag hindi sumunod sa policy. Bigla po akong tinadtad ng English kaya sabi ko po makakapagsama po kayo ng escort. What? Bakit mo sinabi yun? Sana sinabi mo na lang na i-inform mo ko. Na-pressure ako rito, ma'am. Kaya ayun, huwag kang mag-alala. Marami naman po kayong makukuha na pwedeng sumama. Gaya ni Mr. Pangilinan. No way. Ikaw ang gagawa ng paraan para sa gusot na yan. And please note na ayoko sa taong yun. Ma'am, paano po yan? Mahihirapan ako kapag ako nga hanap ng escort niyo eh. Napakamatikulosan niyo. Yes, Pita. You heard me right. Kailangan ko ng guy na pwedeng maging partner para sa event this month. Naiinis na wika ni Crystal at ibinaba ang tawag sa kanyang cellphone. Saan ako hahanap ng lalaking madadala sa France para lang sa event na to? Wika pa ng dalaga at dumiretso sa veranda ng kanyang kwarto kung saan tanaw niya ang paligid. May problema ba? Wala naman. May konting aberya lang sa event. Actually, kailangan ko nga ng tulong eh. Saan? Tungkol saan ba yung event? Gusto na sanang sabihin ni Crystal ang patungkol sa pangangailangan niya ng escort. Ang problema ko talaga, baka bigla siyang kausapin ng English. Mamaya, mapahiya pa siya tapos biglang mag-back out tapos magalit siya sa akin. Lalim naman ang buntong hininga mo. Ano bang problema? Baka kaya kitang matulungan. Sabihin ko sa'yo mamaya kapag settled na. Pumasok sa banyo si Crystal at saka napamura sa kanyang isipan. Wala akong mahanap na pwedeng escort ko. Kapag wala na akong choice, di na ako a-attend. Ang kaso lang, baka gawing big deal yun ni Mr. Ramirez at hindi siya makipag-negotiate sa akin. Ay, nalintikan na talaga. Hindi mapigilan ni Dre ang mag-alala sa kanyang boss. Kaya hanggat maaari, hindi niya gustong ma-stress ito sa maliliit na bagay. Habang naglilinis ng mini garden ang binata, sakto namang dumungaw sa veranda si Crystal. Damn, malagkit. Kailan pa tinubuan ng abs si Dre? Mabilis na nailing si Crystal at bumalik sa loob ng kanyang kwarto. Bakit ba ako nahihiya sa kanya kung sakaling makita na akong nakatingin sa biceps niya? Kasalanan niya naman kung nakatoples siya habang naglilinis sa tapat ng veranda ko. Wika pa niya sa sarili.
Babalik sana sa pagkahiga si Crystal nang may kalokohang pumasok sa kanyang isipan. Tala, bakit bumaba ka ng nakaganyan? Mamaya may makakita sa'yo rito. Baka sa boses ni Dre ang ines. Ikaw nga nakatopless, pero di naman kita sinaway. Sagot ng dalaga. Tumalikod si Dre sa direksyon ni Crystal. Bakit ka tumalikod? Napairap na lang sa ere ang binata. Pilit pinapatid ng babaeng tong PC ko. Bulong niya sa sarili. Kinakausap kita, harapin mo ko. Humarap ang binata at lumapit sa dalaga. Hinawakan ni Dre ang strap ng suot ni Crystal at halata sa mukha ng dalaga ang gulat. Alam mo ba kung gaano kadelikado tong ginagawa mo, Tala? Lumapit ka sa lalaki na ang tanging suot ay nightgown. Tapos halos makita na yung iniingatan ko sa'yo. Sa susunod na gagawin mo yan, hindi na ako magpipigil. Mapang-akit na boses ng binata at nilagpasan ang dalaga. Bakit imbes na mainis ako sa ginawa niya, parang mas nanginayang pa ako? Tanong ni Crystal sa kanyang sarili. Halos isang linggong problemado sina Pita at Crystal nang dahil sa escort na kailangan. Hanggang sa sumagot ang isa sa contacts ni Pita. Umayon ang estrangherong lalaki na maging escort ng dalagang Lopez. Ma'am, nahanapan na kita ng escort mo. Masayang wika ni Pita. Napalingon naman si Dre sa gawi ng dalawang dalaga. Siya na rin ang nagbukas ng pintuan nang marinig niya ang katok mula rito. Anong ginagawa ng hayop na to rito? Inis na usal ni Dre sa kanyang isipan. Nakangisi namang humarap sa kanya ang lalaki at diretsyong lumakad papunta kay Crystal. It's nice to see you, Crystal. Bati ng binata. Siya po, ma'am. Siya magiging escort mo sa event. Rico? Rico Santibanez? Takang tura ni Crystal. Lalong lumawak ang ngisi ng nakakalokong binata at hahagkan pa sana ang kamay ni Crystal. Ngunit may kamay na tumabig sa kamay ng dalaga. Napamura ang binatang nagngangalang Rico at humarap kay Dre. Anong problema mong inutil ka? Makakalabas ka na ng opisina. Diretsahang sagot ni Dre. Hindi ikaw may-ari ng kumpanya, kaya huwag kang umastang may karapatan. Sino ba tong hungang na to at nagbibida-bidahan? Sobrang bait mo naman, Miss Crystal, para papasukin ang pulubi sa mag-aarbo mong kumpanya. Mahirap pa sa dagang isang to eh. Bodyguard po siya ni Miss Crystal. Pasensya na po, Mr. Santibanez. Lalabas na po kami para makapag-usap na po kayo ni ma'am. Aangal pa sana si Dre nang hilahin na lang ito ng sekretarya ng kanyang boss. Ano ka ba? Ngayon ka lang nagkaganyan ah. Kilala mo ba si Mr. Santibanez? Kasi kung hindi, dapat malaman mong siya lang ang sagot sa problema ngayon ni Ma'am Crystal. Yung tungkol sa escort sa walang kwentang event na yan? Kilala ko yung hayop na yun, kaya dapat hindi siyang kinuha mong escort. Pwede namang ako na lang. Ikaw? Hindi ka nga nagsasalita ng English, tapos gusto mo ikaw ang kukuhain namin? Teka nga, bakit pang init ang dugo mo kay Mr. Santibanez? Nasa kantin ako kapag kailangan na ako ng boss mo. Bantayan mong maigi yung lalaking dinala mo. Ayokong masaktan si Tala. Pagkasabi nun ay umalis si Dre sa harapan ni Pita. Hindi na rin siya lumingon pa sa dalaga. Paano ko sasabihin sa kanya? Nangayop na Rico na yun ang naging third party sa amin ng nanay ni Troy. Ang lalaking sumira sa pamilyang meron ako nun. Tapos ngayon, sasamain niya na naman ang babaeng nagmabuting loob sa aming mag-ama. Sinong tangang hindi maiinis? Lintik na yan. Sa dami ng lalaki sa mundo, ang hilig makipagpalisan ng isang yun. Matapos na mag-usap ni Crystal at Rico, ay agad na hinanap ng dalaga si Dre. Saan ka galing? Kumain lang po, ma'am. Anong problema, Dre? Kailangan ko ng anak ko bukas, kaya baka di kita masamahan. Lagi na lang kasing nakabilin si Troy sa helper mo, kaya sigurado kong nagtatampo sa akin ang anak ko. Pagrarason ng binata. Di hindi tayo papasok bukas. Ipapakancel ko kay Pita ang meeting ko bukas. Mabilis na sagot naman ni Crystal. Hindi na. May trabaho kang gagawin. Tsaka isa pa,
Kailangan niyong magkita ng escort mo. Pagkasabi nun ay hindi na muling umimik pa si Dre. Halos isang araw rin niyang hindi pinansin si Crystal dahil kay Rico. Hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit gusto niyang ipagdamot na lang ang dalaga para sa sarili niya. Anong laban ko dun? Ang yaman nun samantalang ako, namamalaboy sa Pinas. Mabuti na nga lang at bumalik na kahit papano yung katawan ko. Hindi na ako mukhang hihipan ng hangin, di gaya ng dati. Kung pwede ko nga lang sabihin sa kanila na magaling ako mag-Ingles, hindi sana ginawa ko na. Pero alam ko namang kapag sinabi ko yun, pagtatawanan lang ako ni Tal at Pita. Takting buhay to. Napasa po na lang si Dre sa dami ng kanyang naiisip. Sa loob ng nagdaang araw, ilang beses sinubukan ni Crystal na kausapin si Dre. Ngunit ang pihikang lalaki ay panay ang iwas. Naiinis na ako sa Dre na to Kala mo kung sinong tao para isnabin lang gaya kong Diyosa. Napipikong tura ni Crystal habang nag-aayos ng kanyang gamit. Bigla namang kumatok sa kanyang pintuan si Troy, kaya't pinapasok ito ni Crystal. Mabuti naman at pinayagan ka ng tatay mong masungit na pumunta sa akin. Feeling niya naman na nakawin kita sa kanya. Naku, yung tatay mo talaga, masasakal ko na. Nag-away po ba kayo ni Papa, Tita Tala? Hindi kami nag-away. Akong inaaway niya. Sabihan mo nga yung papa mo na baka pwedeng pansinin niya na ako para di naman ako mukhang hangin na dinadaan-daanan niya. Baka po may nagawa kayo sa kanya, Tita. Kasi di naman po yun gaganon si Papa kung behave lang po kayo. Alam mo, Baby Troy, ilang araw na akong di pinapansin ng tatay mong magaling. Ikaw at ikaw ang nakakausap ko palagi sa bahay na to. Buti nga at matured kang bata, kaya kahit papano, nakakahinga ako sa ginagawang pagtataray ng papa mo. Natawa naman ang batang si Troy dahil totoo ang sinabi ni Crystal sa kanya. Ang inosenteng bata ang laging sinasabihan ni Crystal ng lahat ng sama ng loob tungkol kay Dre. Alam mo po, Tita, may secret po talaga ako Ano yon, Baby Troy? Kapag po may tampuhan kami ni Papa, ang lagi ko pong ginagawa ay niyayakap siya. Effective po yun, promise. Try mo pong gawin para magbati agad kayo. Kapag ginawa ko yun, edi mamaya, isipin ng tatay mong patay na patay ako sa kanya. Komento ni Crystal sa kanyang isipan. Hinawakan ng dalaga ang pisngi ni Troy. Hayaan mo at pag-iisipan ko yung suggestion mo. Sa ngayon, tulungan mo akong pansinin ako ng papa mo. Okay? Ginagamit po ba ako, Tita Tala? Kasi kung oo, okay lang po sa akin. Irereto pa po kita sa papa ko. Teka, puntahan ko na po siya. Hindi nakapagsalita si Crystal sa biglaang pahayag ni Troy. Nag-init na lang ang kanyang pisngi dahil sa hiya. 2 araw na lang bago ang event na dapat puntahan ni Rico at Crystal. Imbes na paghandaan ng dalaga ang kanyang pupuntahan, mas minabuti niyang paghandaan ang dapat niyang sabihin kay Dre. Dre, pwede ba tayong mag-usap? Tungkol sa atin? Tungkol sa atin? Oo, tungkol sa amin ng anak ko. Ang sungit mo talaga. Nakakailang araw ka ng ganyan sa akin Hindi mo ba titigilan ng pagsusungit sa akin? Nainis na ako sa'yo. Sorry. Alam kong wala ako sa lugar para gawin sa'yo yun. Hayaan mo, bubukod na kami ni Troy. May naayos pa lang kasi ako. Hindi na napigilan ni Crystal ang maiyak. Bigla namang nag-alala si Dre dahil sa naging reaksyon ng dalaga. Manhid ka pa talaga? O nagbubulag-bulagan ka? Hindi mo ba talaga kayang pansinin na nasasaktan mo ko? Hindi ko naman intensyon na saktan ka. Yun na nga Wala kang intensyon na saktan ako, pero nagagawa mo. Dre, please naman, lawakan mo yung isip mo. Hindi ko kayo pinapalis ng anak mo. Kung maaari nga lang, dito na kayo tumira habang buhay di hihilingin ko. Bakit? Bakit mo hihilingin na manatili kami rito? Paano kung mag-asawa ka na tapos magkaroon ka na ng sariling anak? Tapos, mahal kita. Malinaw ba ang pagkakasabi ko?
Hindi ka naman siguro bingi, di ba? Kung nabingi ka, edi uulitin ko. Mahal kita, Dre. Mahal na mahal kita. Bakit? Tala, naguguluhan ka lang. Baka na-challenge ka lang sa akin kasi di kita pinapansin. Alam mo, tama ka. Pagod ka na at may lakad ka pa sa susunod na araw. Magpahinga ka na. May ayusin lang talaga ako. Dre, ano ba? Nag-confess ako. Mahal kita kahit na mahirap ka lang. Mahal kita kahit na hindi ka edukadong tao. Kung buhay ang lola ko, malamang nasabihan na ako ng tanga. Dahil minahal kita kahit di ka naman pasok sa standards ko. Lintik nga eh. Mahal kita tapos di mo ako mahal. Ang tanga ko. Tumakbo pabalik sa kwarto si Tala habang nakatulala naman si Dre na naiwan sa sala. Mahal niya ako. Isang takas ng ngiti ang lumapat sa labi ng binata. Dumating ang araw ng flight ni Crystal papuntang France. Wala sa hulog ang pakiramdam ng dalaga dahil na rin sa hindi maayos na usapan nilang dalawa ni Dre. Ma'am, sure na po kayong dala niyo na lahat ng kailangan niyo? Tanong ni Pita sa kanyang boss na wala sa ulirat. Hoy, Ma'am Crystal. Kinakausap kita kaya dapat sumasagot ka dyan. Sinamaan ng tingin ni Crystal ang kanyang sekretarya. Baka nakakalimutan mong ako ang boss mo, Pita. Di ko nakakalimutan. Pero baka ikaw ang may nakakalimutan dyan. Parang lamay ang pupuntahan mo at hindi party kung makapagsenti ka dyan. Na-check ko lahat ng gamit mo pero mukhang di mo naman na-double check. Kaya sana wala kang makalimutan. Mamaya, utusan mo na naman akong bumiyahe papunta sa'yo. Dahil lang nakalimutan mo yung pants mo. Di ba ako kamahal-mahal, Pita? Hindi sumagot si Pita sa kanyang boss, kaya nagpatuloy lang ito sa pagsasalita. Pangit ba talagang ugali ko? Kaya lagi na lang akong naiiwan sa ere. Perfectionist lang ako pero di naman ako masamang tao para hindi bigyan ng pagmamahal eh. Kamahal-mahal ka, kahit nuknukan ka ng sungit. Napalingon si Crystal sa may-ari ng pamilyar na boses. Anong ginagawa mo rito? Nasaan si Mr. Santibanyes? Tanong ng dalaga habang nakatitig kay Dre. Ano kasi ma'am? Nag-cancel po si Mr. Santibanyes dahil may emergency raw po. Huwag ka na maganap pa ng iba. Nandito na ako. Tsaka ako naman yung mahal mo, di ba? Tinarayan lang ni Crystal ang sinabi sa kanya ng binata. Habang kinindatan naman ni Dre si Pita na siyang kasabot niya para hindi makasipot si Rico na dapat ay escort ni Crystal. Hindi nagpapansinan ang dalawa sa buo nilang biyahe hanggang sa lumapag ang sinasakyang eroplano sa kanilang lokasyon. Pagkarating sa silid na okupado ni Crystal, hindi agad umalis si Dre. Mabilis na sinagot ni Crystal ang tawag kahit pa nakatingin sa kanya si Dre. Hello? Mr. Santibanyes? What? Anong ibig mong sabihing itinali ka at ikinulong sa CR? Oh my goodness! I'm really sorry. Promise, I will do something pagbalik ko. I'm so sorry. You're such a nice person. Salamat sa pangunawa. Ibinaba ng dalaga ang tawag at inis na napatingin sa lalaking akala mo walang ginawang kasalanan. Look, kung akala mong papalagpasin ko yung ginawa niyo ni Pita sa dapat na escort ko, ay nagkakamali ka. Hindi nagsalita si Dre, bagkus ay tinawid niya ang pagitan nilang dalawa ng dalaga. Niyakap niya ito ng mahigpit at paulit-ulit humingi ng pasensya. Nagawa ko yun. Kasi nasasaktan ako. Kasi mali yung nararamdaman ko, pero nagsiselos talaga ako. Sinubukan ko namang pigilan, pero wala eh. Ang sakit sa utak at puso na makitang nagtatawanan kayong dalawa. Akala ko nga nung una, naiinis lang ako sa lalaking yun. Dahil siyang rason kung bakit wala na kami ng nanay ni Troy. Pero, Tala, hindi eh. Iba yung nararamdaman ko. Gusto kong ipagdamot ka sa kanya. Gusto kong akin ka lang.
Sorry, Tala. Mahal mo ba ako? Tapatin mo nga ako, Dre. Oo, huwag ka nang mainis. Aamin naman akong mahal kita. Kaya lang gusto kong may maipagmalaki muna ako sa'yo bago ko sabihing mahal kita. Nahihiya kasi ako sa totoo lang. Bakit ka nahihiya sa akin eh? Wala naman akong pakialam sa anumang standard ko. Alam mo, buhat nang makilala ko kayong mag-ama, nag-iba na ang perception ko. Naging walang kwenta yung ideal guy ko kasi alam kong kahit anong yaman ko, babalik pa rin ako sa'yo. Baka mahal mo lang ako dahil may abs ako. Nagpapatawa ka ba? Napangisi si Dre sa dalaga at kinuha ang isang kamay nito. Inihaplos ni Dre ang kamay ni Crystal sa loob ng kanyang damit kung saan makakapa nito ang matitigas na muscles sa katawan niya. Bakit di ka na makapagsalita? Naghahanap si Crystal ng sasabihin ngunit walang lumalabas sa bibig niya. Kinuha naman ni Dre ang pagkakataon para halikan ang dalaga at mahiga sila sa ibabaw ng malambot na sofa. Hinayaan ni Dre na makapatong sa kanya ang dalaga habang hindi nakakalas ang kanilang halikan. Hindi na namalaya ni Crystal ang oras nang dahil sa halik na ginawa sa kanya ni Dre. It's my first kiss. My gosh, di na virgin ang labi ko. Kamuntikan pa akong mag-initiate para mawala ang virginity ko. Saad ni Crystal sa isipan. Ayos ka lang? Napatango na lang si Crystal at hindi makatingin ng maayos sa mata ni Dre. Nilapitan naman siya ng binata at hinawakan ang kamay niya. Sabihin mong buryo ka na, kakapakinig sa mga nagsasalita. Itatakas kita rito at pwede nating hihigitan yung ginawa natin kanina. Mapang-akit na alok ng binata. Mabilis namang kinurot ni Crystal si Dre sa tagiliran kaya't impit itong napadaing. Tigilan mo ako. May kailangan kong kausapin kaya I need to focus. Yung susunod na speaker ang ipununta ko sa event na to. Hindi nagtagal, umakyat na ang susunod na panauhin. Nagpalakpakan ng lahat nang maipakilala si Miss Ramirez, ngunit agaw pansin naman ang ginawa ni Dre na pagtayo. Nagbulungan ng ibang bisita habang hinihila naman siya ni Crystal para paupuin. Hudson? Ikaw ba yan, iho? Halos lahat ng camera ay palipat-lipat kina Miss Ramirez at Dre. Maraming umalalay sa ginang para makababa ng entablado upang puntahan ang binata. Auntie Stella. Mabilis na yumakap si Stella Ramirez sa binata. Lahat ay nagulat sa nangyari dahil ngayon lang muling nagpakita ang nawawalang pamangkin ni Miss Ramirez. Sumama ka sa akin. May pag-uusapan tayo. Nagkatinginan lang sina Dre at Crystal na parabang humihingi ng permiso ang binata. Nang tumango ang dalaga, ay doon na sumama si Dre sa kanyang tiyahin. Auntie, bakit di mo po ako pinahanap? Umiiyak si Stella sa bising ng pinakamamahal niyang pamangkin. Iho, ipinahanap kita. Kung alam mo lang kung paano ko niloko ng iba't ibang tao para lang bayaran sila at hanapin ka. Kung saan-saan na ako nakarating sa kakahanap lang sa'yo, pero hindi pa rin kita nakita. Nagpunta na ako sa Pilipinas nitong nakaraang taon, pero ni anino mo hindi ko nakita. Bakit ba nawala ka na lang bigla ha? Alam mo bang pinagagala mo ko ng husto? May ilang investigator na nagsabing patay ka na. Kagagawa ni Rina. Siya ang may kasalanan kung bakit hindi ako nakabalik. Sinunog niya lahat ng documents ko, maging ang passport ko. Dahil di naman ako kilala rito sa Pilipinas, napagbintangan pa akong sindikato. Walang tumulong sa akin dito, auntie. Bukod sa babaeng kasama ko kanina. Ibig sabihin, para kang TNT sa Pinas? Diyos ko, sinasabi ko na nga bang ipapahama ka lang ng laos na model na yun. Bueno, mabuti pa't sumama ka na sa akin pabalik sa mansyon. Pinigilan ni Dre ang kanyang auntie Stella. Auntie, may gusto pa akong malaman niyo. May anak po kami ni Rina at nasa Pilipinas siya.
Napatakip na lang sa bibig ang ginang. Kuhain natin ang apo ko, Hudson. Kahit nagalit ako sa nanay niya, hindi ko naman pwedeng idamay sa inis ang apo ko. Papalakihin ko siyang mabuting bata. Nakakaloka, ma'am. Ibig sabihin, si Dre na patpati noon na naging macho na ngayon ay same na Dre Hudson Ramirez na tagapagmana ng Ramirez Empire? Hindi makapaniwalang tura ni Pita. Pita, sumasakit na ulo ko. Kakarinig ng paulit-ulit na sigaw mo. Isang linggo na yung balita na yan pero di ka pa rin makaget over. Di ba nga ikaw pang nagbigay kay Troy doon sa sundo na pinapapunta ng lalaking yon? Nag-ampun ka ng isang bilyonaryo? Hindi ko siya inampo nang dahil sa bilyonaryo siya o anuman. All this time, kasama mo yung tagapagmana ng Ramirez pero wala kang nagawa para ipa-accept yung offer natin. Ano ka ba naman, Ma'am Crystal? Akala ko ba matalino tayo rito sa kumpanyang to? Isa pang arte mo dyan, ipapakain ko na sa'yo tong iPad. Wala man lang kayong closure ni Dre? I mean, for how many months na sa bahay mo siya nakatira, tapos di niya man lang nagawang magpaalam sa'yo ng maayos? Mahal ka pa talaga ng lalaking yun? Sabi niya, mahal niya raw ako. Pero totoo, hindi ko rin alam kung totoo ba yung naramdaman niya sa akin. Kasi nung nag-confess siya na mahal niya ako, parang na-pressure ko siya nun. Hindi ko na rin alam. Umabot ng linggo, buwan at taon na hindi na muling nagpakita pa si Dre kay Crystal. Sa tuwing nakikita ko yung articles na tungkol sa kanya, parang okay naman siya. Tsaka sa huling rumor kay Dre, may fiancé na raw siya. Ang OA ko naman masyado kung masasaktan pa ako ng gusto kung di naman niya ako girlfriend. Nakakainis. Sana gaya na lang ng dati na lagi lang siyang nasa tabi ko. Nagpuna si Crystal ng kanyang luha habang binabasa ang announcement ng kasal ni Dre. Punong-puno ng kasiyahan sa loob ng 5-star hotel na okupado ni Dre Hudson Ramirez. Lahat ng importanteng bisita ay bumiyahe pa galing sa Europe para lang masaksihan ang pinaghandaan niya. Dre, ayos namang lahat, iho? Tanong ni Auntie Stella. Niyakap naman ng binata ang kanyang tiyahin at hinagkan sa ulo. Yes, Auntie. Wala kang dapat ipag-alala sa setup. Tulungan mo na lang akong magdasal na sana successful at positive ang maging sagot niya. Kanina ko pa nga hawak itong rosaryo ko. Kagabi pa ako panay dasal na naway maging maayos ang lahat. Teka muna, kakausapin ko yung ibang pinsanin mo. Baka naiinip na ang mga yun. Auntie, salamat ah. Salamat naman saan? Sa lahat po. Kung tutuusin, pwede mo namang hindi ako tulungan, gaya ng iba kong tita. Pero hindi mo ako sinukuan. Hanggang ngayon na may edad ka na, hindi pa rin nagbago yung pangako mo sa akin. Salamat, Auntie, dahil minahal mo ko gaya ng tunay na anak. Hinawakan ni Stella ang pisngi ng kanyang pamangkin. Hudson, iho, nang mawala ang kapatid ko na siyang ama mo, nangako ako na hindi ka tatalikuran sa kahit anong unos ng buhay. Tsaka tayo na lang ang magkakampi rito. Huwag kang magdrama dyan at baka maiyak ako tapos masira ang makeup ko. Naiiyak na biro ni Stella. Maraming salamat po talaga. Pangako, hindi ko po kayo bibiguin. Sa kabilang banda, nag-aayos ng file si Crystal nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Pita. What the heck? Naaksidente si Dre Hudson Ramirez sa isang 5-star hotel? Hindi makapaniwalang usal ng dalaga at napahawak ng mahigpit sa kanyang cellphone. Dapat ko ba siyang puntahan? Hindi naman ako doktor kaya bakit ko siya pupuntahan? Ibinaba ni Crystal ang hawak na cellphone at piping nagdasal na sana ay maayos ang kalagayan ng binata. Nasaan na siya, Pita? Kinakabahang tanong ni Dre sa sekretarya ng dati niyang boss. Teka lang naman, ikaw na nga lang tong humihingi ng pabor. Ikaw pa tong malakas makapressure. Tawagan mo na siya. Tapos sabihin mong naghihingalo na ako kaya hinahanap ko siya. Napangiwi naman si Pita sa inuutos sa kanya ni Dre.
Sinunod na lang ni Pita si Dre at tinawagan ang kanyang amo. Base sa response nito, mukhang makakarating ng mabilis si Crystal. "Kayo po ba si Miss Lopez?" Tanong ng receptionist. Mabilis namang napatango si Crystal. "Ma'am, hinahanap na po kayo. Diretso po kayo sa function hall." Walang sinayang na minuto si Crystal at umahagos na tumakbo sa direksyong itinuro ng babae. Kabaliktaran sa naiisip ng dalaga ang senaryo na kanyang nakikita. Please welcome the most awaited lady, Miss Crystal Lopez. Tinig ng isang babae na sinabayan ng malakas na palakpakan. Wala akong kakilala sa mga bisita pero pamilyar sa akin ng iba rito. Lumakad si Crystal papalapit sa stage kung saan siya itinuturo ng ushers. Troy! Baby Troy! Naiiyak na usal ni Crystal at mabilis na sinalubong ng yakap ang bata. Troy! Sobrang namiss kita. Ako rin po, Miss Josa. Sana po sa susunod, mama nang itatawag ko sa'yo. Ha? Ano bang nangyayari? Tara na po sa future mo. Nagpatianod na lang si Crystal hanggang sa makatapat niya na si Miss Ramirez. Ano pong nangyayari? I'd like to formally introduce myself. My name is Miss Stella Ramirez. Pero para hindi ka mahirapan, you can call me Auntie. Naguguluhan man si Crystal ay hindi niya mapigilan ang mamangha sa ganda ng paligid. Bigla na lamang humina ng bahagya ang musika at nagbukas ang LED kung saan may nakasulat na siyang binabasa ng pamilyar na tao. You were just a dream na hindi ko inaasahang makukuha. Your name crystallized my whole being. Tama ka. Minahal mo ko kahit di ako kamahal-mahal. Sabi mo pa noon, di ako pasok sa standards mo. Pero thank you for saving me and my kid. Ni minsan, hindi ka humiling ng kahit anong bagay mula sa akin. Kaya ngayon, Tala, kalabisan ba kung akong may hihilingin sa'yo? Bigla na lamang namatay ang mga ilaw at sabay ng musika, may humapit sa bewang ni Crystal. Ang pamilyar na init at amoy na matagal kong hinintay. Wika ng dalaga sa kanyang isipan. Napalunok pa siya ng ilang ulit kasabay ng patak ng luha. Dre. Idinikit ni Dre ang kanyang mukha sa dalaga. Tala, mahal na mahal kita. Pero, bakit di mo ako binalikan? Bakit ang tagal mong nawala sa akin? Iniwan mo ko. Pinunasan ni Dre ang luha sa mata ng dalaga. Hindi kita iniwan. Di ba ang sabi ko naman sa'yo? Sa pagbalik ko, mas magiging maayos na tayo. Isa pa, kaya naman ako umalis. Parang maging karapat-dapat akong totoong confession ko. Naguguluhan ako. Akala ko na aksidente ka kaya nagmamadali akong pumunta rito. Tapos ngayon ang daming tao. Tapos may tugtog pa. At nakasuot ka pa ng kulay puting tuxedo. Tala, ang daldal mo. Pero mahal pa rin kita. Kaya chill ka lang muna. Nakangiting wika ni Dre at lumuhod sa harapan ng dalaga. Crystal Lopez, my name is Dre Hudson Ramirez. Ready to commit my whole life with you. Now, I am more capable of loving you. Sa harap ng maraming tao, gusto kong hingin ng kamay mo. Will you marry me, Tala? Lalong naiyak ang dalaga sa kanyang nakita. Nakakainis ka. Sana pinagbihis mo man lang ako ng maganda. Proposal na pala to. Amok ni Crystal na ikinatawa ng mga bisita, lalo na ni na Troy, Auntie Stella at Pita. Oo naman. Mabilis na isinuot ni Dre ang singsing sa kamay ng dalaga at tumayo para halikan ito. Tara na sa honeymoon. Birong wika ng binata at umani siya ng hampas galing kay Crystal. Wala nang bawian. Papakasalan mo na ako. Nababaliw ka na ng dahil sa akin. I am guilty, Your Honor.
Birong sagot pa ni Dre at muling hinalikan ang dalaga. Naging mag-business partners sina Dre at Crystal bago tuluyang nag-merge ang kanilang mga kumpanya. They rushed no things sa relationship na meron sila. Until the day came at naganap ang pinakahihintay na kasalan. Matapos ang lahat ng seremonyas, itinakas ni Dre ang kanyang asawa sa dapat na reception na pupuntahan nila. Dre, paano si Troy? Hahanapin tayo ng anak natin. Naibilin ko na siya kay Pita, Mrs. Ramirez. Wala kang dapat na alalahanin. Remember, ang tagal kong hinintay na dumating ang araw ng honeymoon natin. Sige nga, prove me something, mister ko. Pigil ngiti si Dre nang dahil sa pangaakit ng kanyang asawa. Mabilis na tinawid ni Dre ang pagitan nila ni Crystal. Hindi na nga namalaya ni Mrs. Ramirez na tatanggal na ni Dre ang gown niya. Ang hot masyado ng mister ko. Pero maswerte siya kasi sexy at maganda ako. Wika ni Crystal habang sinasalubong ang halik ng kanyang asawa. Pinaglandas ni Dre ang kanyang dila hanggang sa maselang parte sa leeg ni Crystal. Lahat ng posisyon ay nagawa niya upang pasayahin ang pinakamamahal na asawa. Ilang buwan buhat ng kanilang masigabong honeymoon, nagdalang tao na si Crystal, isang batang babae na pinangalanan nilang Trowan. Dumaan pa ang ilang mga taon na sinubok ang pagsasama ng mag-asawang Dre at Crystal. Kapit kamay ang dalawa sa agos ng buhay. Mahal kita. Mamahalin habang buhay. Walang iwanan hanggang kamatayan. I love you, Crystal Lopez Ramirez. I love you too, Dre Hudson Ramirez. Ang pag-ibig na hindi nasusukat ng yaman o paghihirap. Ang pagmamahal ay hindi kontrolado